Heavenly Father, the King of Kings, who was the Creator our life, ang nagpapahiram ng hininga, nagpapahiram ng kalakasan po namin, nagbibigay, Panginoon, ng bagong sigla, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yung worship na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po ang natitirang oras pa, Panginoon. Continue to bless these people, Panginoon. Continue to show your word upon them, Panginoon. And your word, I acknowledge, Panginoon. Ina-acknowledge po namin ito that your word can transform life. Your word, Panginoon, magbabago po ng buhay. At ang mga salita mo, Panginoon, ang magpapalakas sa mga spiritual po namin na nanghihina. Kaya, Panginoon, salamat po sa pangasalita mo. I reach my hands through them, my God. Bless them. Hindi lang pagpalain mo, Panginoon, ma-encounter nawa nila ang iyong presensya sa natitirang oras pa. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran. At ang kaningningan mo, Panginoon, ang maskita sa oras na to. Panginoon, wala po kaming ibang magagawa kundi surrender sa iyo ang aming buhay. Sa iyo lamang ang pinakamatas na papuri pagsamba. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Sino pong excited sa umaga na to na makinig yung salita ng Diyos? Sino pong excited? Amen. Para balance po pumunta dito yung iba. Parang mapatog no barko kahit mapatog. Hallelujah. Hindi, dyan na sila. Ate, hayaan mo na sila dyan. Ayan. Okay na sila dyan. Praise the Lord. Sige po, magpaharap yung iba para balance. May mga upuan pa dito. Praise the Lord. Kami po ay nagagalak na makasama ulit si Auntie. Yan, you are welcome always in here sa aming church, sa church po ni Lord. At lahat po na nandito ay wini-welcome ko din. Salamat. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Hallelujah. Sige nga po, sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Dahil ang mga nagtatagumpay po sa harapan ng Diyos, pinipili na siya lagi. Tama. At kung ngayon pinili mo siya, totoong nagtagumpay ka. Dahil napakadami po mga invitation tuwing Sunday. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? Sige po, balance nyo. Gusto ko harap-harapan, mata to mata. Balance nyo, parap na kayo, mga nasa likod. Yan. At nung last Sunday, nagkaroon po ng anointing service. Tanungin mo yung katabi mo kung yung anointing niya ay nandyan pa ba or wala na yung anointing niya agad. Anyan pa ba yung anointing mo, kapatid? Ko naman. Naniniwala ko, panatiliin mo yung anointing na nasa iyo at naniniwala ko ang Diyos ay makakagalaw sa loob ng 1 taon ulit na pinaghahandaan natin. Tama po ba? Ngunit kung hindi ka naghahanda at ikaw po pa ay patulog-tulog or sometimes sinasabi nila sala sa init o sala sa lamig, ito pa yung mga Kristiyano na delikado. Yung mga tabi mo, delikado ka ba? Ako naman. Hallelujah. At excited akong ituturo ito. At ito po ang isang success ng isang church. Kung wala yung 4 na to sa church, ang church po ay hindi po lumalago. Amen. Sabi mo sa katabi mo, handara ka na bang malaman to? Kapag tinuturo ko ito, imaginein mo or i-test mo yung sarili mo or evaluate mo yung sarili mo. Dito ba ako sa pwesto na to? Habang nagpipreach po ako ngayon, habang ituturo ko yung 4 na ito, kapatid, evaluate yourself kung nandyan ka sa 4 na to. Bali 5 po ito pero hindi ko tinype yung isa. At naniniwala ako na meron ka dito. Baka mantakabay mo, mayroon ka dito. Palakpakan tayo man na po, Diyos.
Ang number one na hindi po, dyan muna. Tinan po natin, sige back po anak. Ang senaryo po na ito, when Jesus, yung kasagsagan po na nagpapagaling po si Jesus, at yung kung nagkaroon yung ibang teacher, siya po'y naging superstar na. Yung superstar, siya na po'y laging famous na. Sa lahat ng pupuntahan niya, napakadaming tao na sumusunod. Napakadaming tao na humahanap na makita yung presensya at miracle ni Lord. Kaya ang hirap pong lumapit nun kay Jesus. No? Kasi sobrang dami po yung tao. At naniniwala ko until now, He is the same yesterday. Kung asan po ang Panginoong Sus natin ay nasa langit, but His presence is always to all the churches. Kaya huwag kang magtaka kung pumunta ka sa church na yon ay hindi mo na-feel yung presence, huwag mong sisihin yung church na yon. Baka ikaw ang nagkukulang. Dahil sabi po ni Jesus, 3 gathering in my name. Nandun ako sa kalikitnaan. Amen. Kaya nga po, sa senaryo na to, ang hirap lumapit. Ngunit salamat sa 4 na magkakaibigan. Basahin natin yung kwento para maraman po natin, mga kapatid. Sige po, next. Number 1, sabi niya Mark chapter 2, verse 1 to 5. Verse 1, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko pagkalipas ng isang araw. Bumalik si Jesus Capernaum, sa lugar po ng Capernaum. At kumalat ang balita siya ay nasa bahay. So imaginin mo, nandito yung bahay. Doon yung napakadaming tao. Imagine mo, nandito si Jesus nagpapagaling at kayo yung napakadaming tao. Tingnan po natin, sa verse 2, nakatipon doon ang napakaraming tao, kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Tingnan nyo, wala na daw pagpwestuhan. Punong-puno, siksik na siksik yung bahay. At in verse 3, sabi niya, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Kung titignan mo, mahirap niyang ilapit, diba? Dahil napakadami sa pisto pa lang. Saan pong unang papasukan kapag pumasok ka ng bahay? Pintuan. Kapag punong-puno na po yun, at dumating yung can you imagine, may 4 na magkakaibigan, may isang dalang paralitiko, ibig sabihin, binubuhat nila. Sa tingin nyo, madaling makakapasok. And in verse 1, into napakalinaw, sabi niya, kahit sa pintuan, wala nang daanan. So, ang ibig ismayin po kapatid, mahirap nilang ilapit. Tama. Mahirap nilang ipunta kay Jesus. Yung mga magkakaibigan na to, dahil special yung kaibigan nila. Tingnan natin in verse 4. Sige po anak. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya, ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalatay. Sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Tinan po natin kung tutuloy natin kwento. Sige anak, meron ba? Kung titingnan po natin sa verse na susunod doon, pinatawad na yung kasalanan ko, tumayo ka't umuwi na. At anang durwan na pag-aralan po natin kapatid, yung 4 na magkakaibigan, may isa sa kanila na tinatawag soul winner. Bakit po? Nakita nila na napakadaming tao. Pero anong ginawa po nila? Hindi nila hinayaan ng kanilang kaibigan ay hindi nila madala kay Jesus. At nung nadala nila kay Jesus, anong sabi po to? Pinatawad na ang iyong kasalanan. Dahil alam po ng kanilang mga magkakaibigan, ng kanyang kaibigan na paralitiko, makasalanan. Kaya nga po, isa sa kanila ay talagang soul winner. Hindi tayo susuko. Ipunta natin kay Jesus yan. Kaya imagine this, isa ka ba sa mga tinatawag na soul winner? Na hindi mo sinusukuan ang pamilya mo, hindi mo sinusukan ang mga kaibigan mo, hindi mo sinusukuan ang iyong mga magulang.
Dahil kung hindi ikaw isa to dito, hallelujah, kung hindi ikaw ito, kapatid, meron pang may tatlo pa. Pero kung isa ka dito, kapatid, Lord, gusto ko maging ganito, na hindi ko susukuan yung aking pamilya, hindi ko susukuan ang aking mga kaibigan na napakadami pa para madala ko at mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, evaluate. Baka ikaw na yan. Alam niyo po na ang pinaka-assignment ng mga Kristiyano, hindi lang pastor po ang humahayo. Sige po, basahin po natin kapatid. Sige, next. Tinan natin. Sige po anak. In Matthew 20 verse 19-20, assignment po ng lahat ng sumasampalataya kay Jesus ang mag-ibanghelyo. Amen. Trabaho ni leaders yan. Trabaho ni pastor yan. Hindi po. Trabaho natin lahat na maipakilala si Jesus sa kanilang buhay at sila po ay mabago. Amen. Tinan po natin. Go therefore, make disciple of all nations, baptize them and teaching them to obey all that I have commanded you. Maliwanag po ba? Matamis po ba? Na merong command si Lord sa atin, go. The word go, go. Sabi mo nga, go. Huwag kang upo-upo lang. Palakpakan natin ng Diyos. Dahil ang mga umuupo ka kapatid, kunada, tagabutbut ka lang ba titugaw? Kita man, baka nabutan ng titugaw mo. Hindi po, tama. Lakasan po natin, sabihin nga natin go. Agkaw nagtitry, go. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin natin go. In 1, 2, 3, go! Palakpakan nga natin na po, Diyos. Dahil naniniwala ko, if you and I, at lahat po tayo gagalaw, mas marami pong makakakilala kay Jesus. Kung nada ka rin, terjibort agin, nag-iimot na darata. Nag-iimot tayo. Si tayo kung isang kaimutan ti salvation. Pero tandaanan natin, hindi dapat ganun ang mga born again. We are chosen to go and preach the gospel. Amin po ba? Ora, Shikira, Sunday. Ano pa yung sabi niya next? Sabi niya po sa Mark, sige anak, 16 verse 15, go into the word, word pa to sabi, go into the word and proclaim the gospel to the whole creation. The word whole creation, nilikha niya ang tao para ang tao ay sumampalataya, ang Diyos buhay ay hindi patay. Tama? Tayo po ay nilikha ng Diyos to create or to send at gamitin niya tayo para ang mga hindi pa nananampalataya ay makakilala kay Jesus. Pastor, ang hirap naman po, pastor, dahil hindi ko naman alam po mag-share. Hindi ko naman po alam ipahayag si Kristo sa buhay ko. Tandaan mo po, yung testimony mo pa lang kung paano ka binago ni Lord, malakas na yon na mag-invite ng mga hindi nananampalataya. Amen! Yung, brother, uminom ka, ay, dabagak, brother, pasensya kayong tadyak inuman, nabayagan, gapo ta na encounter ko ni Apo Diyos tibiyag ko. Kaya mo may katata, brother. May kakanyak, tanong amom na Apo Diyos. As a simple evangelism. Amen! No? Kasano tayo maka-evangelize no si tayo mismo kung tayo mismo ay hindi nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen! Baka nga natatadapi lagtaytaya. Na tagtagi natin man ulit-ulit oray 1 million ulit ato ikabsat mahabag ka sa mga nakakakita na mahabag ka sa mga future ng mga bata, ama, dahil kung anong tinitignan ng bata yun yung gusto nilang gayahin. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo maging good example tayo ko na. Ang isang karakter ng isang soul winner, sabi niya, hindi sumusuko, hindi nawawalan ng pag-asa, at higit sa lahat, mga kapatid, sabi niya dito, ang totoong soul hunter, sabi niya dito, ay hindi ko nasulat,
Hindi sumusuko na mailapit niya yung kaibigan niya kay Jesus. Yun yung heart ng soul winner. Kaya kayo po mga kapatid, kung meron sa iyo yung soul winner spirit, at kung wala pa, mamaya magpipray tayo, Lord, saan mo ako dadalhin? Give me a sign or give me a revelation para doon ako pupunta. Amen. Yinan po natin ito. Pangalawa, mga kapatid, ano yung sabi niya dyan sa pangalawa? Strengthener. Ano pa yung strengthener? Sige po nga, anak. Sige, next. Sige, next na. Marcos chapter 2 verse 2, pagkatipon doon ang mga napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapistuan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Alam niyo kung walang strengthener doon, umuwi na sila lahat. Di ba? Habang hawak-hawak na, imagine natin, bagbagkatanda, nagado tao. Kung walang strengthener doon, umuwi na sila. Tayo, nagawid tayo ta. Nagadutawan, saan no tayo makaunag? Napakadami namang tao, hindi tayo makapasok dyan. Pero mayroong isa sa apat na magkakaibigan na ang trabaho niya is strengthener. Ano ba ang trabaho po ng strengthener? Sila yung mga taong kayang mag-encourage sa mga nanghihina. Alam mong hindi na nag-church, nakita mo, kapatid, namimiss ka na namin sa church. That's the word. Sila yung mga taong nag-i-encourage sa mga taong nanghihina na spiritually. Ano pa dito? Ang character po ng isang strengthener, sabi niya, siya yung mga taong nagpapalakas sa mga taong wala ng pag-asa. Ano pa? Sila yung mga taong sa salita pa lang nila na-i-encourage na yung iba na pumunta. Yung bang pag in-invite ka, maniniwala ka dahil nagniningning si Kristo sa kanilang mga salita. Amen. Iba kasi yung salita ng salita sa nakikita sa gawa. Tama? Ano ngay tagsaw dito yung makikita makikita yung kanyang agsasaw tidaka sinya pa egsugal lak tilara aramida gin inumak. Tama? Sabi nga ni Mayor, no? Hindi lang salita, nasa gawa. Amen? Bilang isang Kristiyano, huwag kang salita ng salita. Ipakita mo sa mundong ito that you are changed by God. Amen? So dapat kidagibagan, kasano nga na ikat? Kasano nakabinalbaliwan ni Apo Diyos? Kasano, dati kaduada ka na pa nga, di da ka nga kaduad. In this word, ano po yung sabi sa word? Sa Bible po, anong sabi niya doon? Kamumuyan ka ng mundo. Kaya kapag pinalo mo si Jesus, sumunod ka kay Jesus, tandaan mo, kamumuyan ka ng mundo. Bakit? Siyempre, kabusuran da ka, dati classmate da ka, tatanda ka classmatean. Dati kasama ka nilang umiinom, ngayon hindi nakasama umiinom. Dati kasama ka nilang chismis, sagmalmalan, tatangkag chismisan. Talaga kabusuran da ka, ate lubo. Tama? Because pinakita mo na sa sarili mo na binago ka na ng Diyos. Pakita mo kanya da. Ang pakitang tawa, nudadakit dapat good example lang. Ano damdama ka, bad example lang, hindi po ganon. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang ibig kong sabihin, yung tunay na pagbabago ang ipakita po natin sa mundong kinagagalawan natin. Tingnan po natin. In Marcos chapter 2 verse 2, nakita mo na wala silang pagpwestuan. Kaya sabi niya, they did not discourage. Hindi daw sila na-discourage sa nakita nilang napakadaming tao. Ang sabi siguro ng isa, tara, humamat tayo ng paraan. Kaya natin to, ilapit natin. Kung meron sa inyo po ang gift of encourager, nagpapalakas, exercise mo yan, kapatid. Ano pa sabi niya dito, kapatid?
They did not lose his hope. Siguro nagrigat-tigas yan nung nakita nakadado ka sa ano ato yan. But merong isa doon sa magkakaibigan na pinalakas niya ang kanilang mga kaibigan. Kaya natin to. Sabihin mo nga din sa katabi mo, kaya natin to. Hallelujah. Sabihin mo daw sa likodan mo, baka sa likodan mo, kaya natin to. Palakpakan tayo manabo, Diyos kabsad. So dalawa na po yung natatapos natin. Yung una po ay soul winner, tagahayo. Yung pangalawa, nagpapalakas sa mga nangihina. Ang pangatlo po, sabi niya dito, strategies. Ang ibig sabihin to, matalinong pag-iisip or intelligent. Nakapitulog, pastor, awan nakdita. Ano po yung sabi sa Bible? As wisdom, and He will give you wisdom. When King, sino yung hari na humingi na? When King Solomon asked God, ano po yung gusto mo? Ano po yung hiningi ni Solomon? Hindi niya sinabi na bigyan mo ko ng napakadaming tauhan, bigyan mo ko ng napakadaming mga mangdirigba, kayamanan. Hindi po. Ano yung hiningi po ni Solomon? Give me a wisdom. Kaya until na wala pong makarurok, ano yung Ilocano na wala pong makapapantay sa katalinuhan ni Solomon. Dahil lahat po ng mga hari at mga magagaling na pantas ay pumunta sa kanila, walang papantay. Kaya po sa atin, kung nahihina po tayo meron tayong kahinaan sa intelligent na to, God will level up yung pag-iisip natin. Tama? Alam mo, natutuwa kong nagtetestimo sa akin yung pastora, no? At daka no iti sample activities dati Domingo hanga mapan. Diyan pupunta. Pero pagdating ng exam ng Lunes, mas matas naman yung nakukuha na daw kaysa yung mga pumunta. Why? Kung unahin mo din si Lord sa buhay mo, bibigyan ka ng kakaibang katalinuhan, mga kabataan. Amen. Hindi ko sinasabi kasi depends your faith. Sometimes kasi mapanak ka, baka mabagsak ka. Pero tandaan ng tibagak. Adun tinag-testimony ngayon nana ni Apo Diyos, handa nga pinabainan. Ay no, dagim invite kanyam ti Sunday, dita nga makita, no kasatnukan ka uneg nga Kristiyano. Amen. Nung invite na ka ti palanitan, jilanit pa di bibig mo, win no na Apo Diyos. Naku, nagrigat nagbayagan pastor niya dyan nakaramanti litsyon. Pastor, nagbayagan nakaramanti Gordon Blue ba na ka na dyan? Gordon Blue ba? Yung Gordon Blue. Nagbayagan pastor nga nakaramanti igado. Kaya kabsat, masusukat ang isang Kristiyano kung kaya niya nang pilihin si Jesus sa buhay niya. Amen? Kung siya na yung tinatawag na priority, sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang priority mo. Tingnan po natin yung word na strategies, kung ano yung ginawa nila. Go. Sige nga next. Marcos chapter 2 verse 4, hindi nila nilapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng to. Kaya the word, binakbak nila ang bubungan sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Anong ginawa ng mga strategies na kaibigan nila? Dahil hindi sila makadaan sa bahay, sa harapan, sa sabihin natin backdoor, kung may backdoor yan, hindi sila dumando dahil puno nga eh. Anong ginawa ng strategies na kaibigan nila? Doon tayo sa taas. Alam ko pag binutasan natin yon sa harapan mismo, andun na yung kaibigan natin. Amen. Palakpakan mo nga na, Diyos. Ganyan din dapat dito sa church kung alam mo na meron kang matalinong pag-iisip at meron kang word binibigay sa'yo ng Diyos na merong strategy para ilalago po yung church na to. Sabihin mo at gagawin natin. Pastor, baka mas maganda po ito yung gawin natin para maka-invite tayo. Dahil yung mga may matalinong pag-iisip, strategies, sapagkat ang sabi po ng aming pinag-aralan ngayon,
Kung hindi tayo makikisabay sa mundong ito, wala tayong makaakay. All the mga matatalino, mga strategies, mayroong mga pag-iisip or vision na binigay sa inyo ng Diyos. Sabihin niyo po sa amin ng mga leaders niyo, gagawin natin para mas marami po ang makakakilala sa ating Diyos na buhay. Amin po ba? Alam niyo po yung strategies, sabi niya dito, madami na ngayon mga churches nagkukulang. Bakit hanggang dito na lang ang walang naabot sapagkat nagkukulang ng strategies. Kaya kapatid, we encourage you kung dito ka sa mga party na to, kung dito ka sa mga part na to na talagang merong binigay sa inyo na talagang vision, talagang matalinong pag-iisip, come in us. Nandito lang kami sa church para ilatag mo yung vision mo and the Lord guide us to do. Amen. Hallelujah. May kamanungawara dyan. Pakikwaman. Pigilan nyo man, anak. Medyo nakaka-disturb po dito. Sige, next. For the last. Sinong excited na? Yung una, ano po yung una? O, sige, katabing mo, soul winner ka ba? O naman. Ano yung pangalawa? Strengthener ka ba? Ako lang matangidamagan, strengthener ka ba? Next, ano pa yung pangatlo? O, strategies. Andun ka ba sa strategies ko lang? Hallelujah. Ang sarap yung strategies pag linatag mo, tara pastor, puntahan natin. Yung gawin natin. I-ask natin kay Lord at tutulungan na tayo. Ito yung pangat-apat. Pag-aralan. Next, supporter. Andun na yung soul winner nila. Andun na yung strengthener nila. Talagang pinalakas sila. Andun na yung strategy kasi nabagbak na nila. Pero kung walang supporter, hindi nila maibababa. Tama, baka matay. Apay no talo gigigam, imbalance. Anong mangyari pong imbalance? Umunad yung ulo na mangyari. Natay nga garod. Na? Pero dahil may isa sa kanila na supporter na bubuo sa apat na kailangan ng church, yung supporter. Nako. Kung andito ka sa word supporter, alam mo may maraming klaseng supporter. Sige nga anak. Next, sige. Tinan mo yung tali. Di ba yung tali? Tinan mo, supporter nga eh. Inuunti-unti nila. Kasi kung may sakit, kung talagang tatlo silang sila, mahirapan sila. Kaya imagine that, mahihirapan din yung tatlo na gift na dapat nandito sa church kung wala yung supporter. Na? Anong klaseng supporter ba, pastor? Sige, next. Kapag maraming klaseng supporter, sige anak, play. Pinagpala sa financial. One thing, nagpapansyon po ang isang church because the financial matter. Ay kung pinagpala ka, God bless you more, kapatid. Laging sinasabi po ng aming mga mentor, if God's bless you, use that wealth for God's kingdom also. Amen. Milyon na yung pera mo. Wala pang isang kaluluwa naman na pinagpala mo para, naku, share your blessing ko naman. Ikawin mo. And nalulugod po ko, next Sunday, magre-report po ang church treasurer next Sunday kung ano po yung mga na-project natin, kung ano po yung mga natapos natin ngayong taon. Niwala din po ako, salamat sa mga buhay nyo. Sa maliit o malaki na binigay nyo, nag-function po ang church. Salabin mo sa kati mo, thank you, sponsor. Na dahil sa'yo, nag-function din ang church na to. Pangalawa ka lang, nagpapangsyon ng church dahil sa habag at grasya ng ating Diyos na buhay. Amen. Dahil ginamit ka lang niya, ginamit ako, ginamit tayong lahat para mag-function ang pinansyal ng church. Amen. Sino pang gustong i-bless ni Lord? Sino pang gustong i-bless ni Lord? Palakpakan mo ang Diyos. Pastor, alam naman ni Lord na walang-wala ako. Paano ako makakatulong? Sige, next.
Gustong magpagamit para sa gawain, may pera o wala. Kahit wala kang pera, kung ability mo naman ay ibibigay mo sa Diyos, yan po'y isang ministry. Kaya po nung crusade tayo, nagbuhat ka ng mga speaker, nagwalis ka doon, ano pa, ginigay mo yung time mo para kay Lord, yun po ay tinatawag na supporter. Amen. Yung tuwing tapos mo lang simbahan, yung mga upuan ay nilalagay mo sa likod, supporter. Hindi lang po yung may pera ang tinatawag na supporter. Yung gustong ibigay yung kanyang katawan para kay Lord, that is supporter. Amen. Kaya nga po naawa ko sa aming music director. Hindi lang niya alam, pero naawa ako. Bakit? Magsundo siya, magtutugtog. After magtutugtog, maghatid na naman. Wanting to support the ministry of transport, giving your life to Jesus. Alam niyo, ito yung testimony ni Tata Rooney. Dalawang Papa Rooney ko yung nag-mentor sa akin sa musician. Pero si Kuya Ronnie naman ang transport namin noon. Sabi niya, hanggat kaya ko, susundin ko kayo. Dahil ayan ang kasiyahan ko. Alam niyo po si Pastor Ronnie ngayon, nakikita ko hindi Pastor, Kuya Ronnie ang tawag namin, nakita ko yung buhay niya na grabe. Sunduin niya kami ng alas 9. Yatid niya kami after prayer meeting kasi namin 12 to 1. 1 EA, may hatid kami sa medyo malayo. Tapos uuwi na naman sa bahay nila, makakauwi na daw siya pag nahihatid ang lahat. 2 EN na. Gigising siya ng Saturday, may trabaho alas 6. Tulog lang niya 4 hours. Pagod na pagod daw siya. Pero alam mo, minahal ko yung ministry na to, niyakap ko na to, at masiya ako na may mga kaluluwa akong nahahatid sa church. Bahala na daw si Lord kung i-bless niya ako. Pero alam niyo po, lahat ng mga anak ni Papa Rooney, Kuya Rooney, grabe, pinagpala talaga yung pamilya na dahil nakikita ko ngayon yung buhay po ni Pastor Ronnie din. Kaya mga kapatid, kung meron ka din heart na magsundo, maghatid, walang lugi. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi bulag ang Diyos. Tama ba? Di bulag. Sometimes mahirap, pero alam niyo, pinakamalaking ministry din. Not a spotlight ministry dahil hindi ka nakikita. Wala nga nagpipicture sa'yo kung nagsusundo ka, di ba? Hindi ka nga napopost. Pero tandaan mo, may malaking nagpipicture sa'yo. May mata nga nakakakita sa'yo sa mga ginagawa mo. Kaya lahat po, either yung pagpulot mo lang ng basuran dyan, kapag may nakita kang candy, ministry. Kita ka may dumi, pinulot mo, nilagay mo sa bulsa mo or punta mo sa busaran. That is supporter. Why? Sinusuportan mo yung cleaners ministry na konti na lang yung linisan nila. Tama? Nakita mo may bata dyan na tinatagyakan yung pader dahil madumi agad yung pader natin, kapiripin lang ng may-ari. Sinuway mo. Supporter tawag doon. Pero no, protektahan mo yung beautification ministry na gusto mo maganda lagi yung church. Amen. Yan yung word ng supporter. Maraming parte yung supporter. Yung mga kitchen ministry, saludo ako until now, andyan kayo. Amen. Kaya po kung saan ka sa apat na to. Sabi niya, hindi kayang ibaba, ngunit binaba nila. Ano pa sabi niya dito? We need the supporter in this church. Dahil kung walang supporter, naku. Hindi ko na nagarod yung may isang pastor, siyak tagpakanta, siyak amin, naku. Si pastor mabit matay. Ngam agyamanak dito yung church, madami na kayong supporter. Sabi mo sa katabi mo, thank you for your life. Thank you dahil sa iyo, pinaparanas ng Diyos yung support niya talaga sa amin din. Thank you sa lahat na nandito nagbibigay. Not only a financial, but giving their life to Jesus. Yan po yung mahalaga nararanasan namin ngayon. Dahil kung walang supporter sa isang church, hindi yan lalago. So ano yung apat?
Tapikin natin ulit bago tayo mag-circle player mamaya. Number 1, soul hunter ka ba? Soul winner ka ba? Pangalawa, ano pa yung pangalawa? Strengthener ka ba? Baka naman, hindi strengthener, ang tawagin doon? Katitisudan, nawawalang ganon. Pangatlo, anong sabi niya? Strategies. Alam mo yung maraming vision ba? But vision without action is dead. Wala pa pang mga leaders na pumunta sa amin na nagsabi yung mga strategies nila. Kaya sa loob ng Monday hanggang Saturday, to all the leaders, puntahan nyo kami at ilatag nyo na para alam na namin ang gagawin. Hihintayin namin kayo from Monday hanggang Saturday. Pastor, paano hindi naman ako kasali mga... Kung meron kang alam dahil strategies yung pinag-ulangan, Pastor, may maganda po na plano at nag-vision ko. Pumunta ka din dito, aantayin kita. Amen. Sabihin mo sa katabi, huwag kang mahiya na pumunta. May merienda si Pastor lagi ko na. Palakpakan nga natin ang Diyos. Mayroon! Nakahanda. Pag pumasok kayo sa room namin, laging nandyan na yung coffee maker namin. Kaya pag may dumating, matik na yung coffee maker switch. Nako. Kung mahilig sa kape, baka namang ang hilig nyo, milk tea. Ayaw na namin ng milk tea. Milk tea is papatayin ka niya. Sige, kung gusto nyo na hindi umabang buhay nyo, maminlima kayo milk tea makadomingo. Grabe yung sugar po ng milk tea. Warning for us. Mayat pa kanya itatang pagdating ng 40 nyo, 40 years old kanto, marit nam tumutan. Ti amin nga dapat mo marit na. Ti amin nga imulam tabagim. Kaya ngayon nagbabantayan kami mag-asawa. Pang-apat, supporter ka ba? Tara, maglinis tayo. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Mayroon pa. Baka, meron ka na ba doon? Sabi, tanong, meron ka na ba doon? Wala pa. Baka yung pang-5 ka. Meron pang pang-5. Huwag kayong mag-alala. Kung wala 4, baka nandito ka sa pang-5. Yung pang-5, kapatid, sana wala dito sa atin dito. Baka ikaw naman yung may sakit. Yung binuhat nila. Tanungin, ikaw ba yon? Mahirap po yun. Baka ikaw naman pa, until now, ikaw pa yung binubuhat. Sabihin mo sa katabi, huwag kang magpabuhat. Ikaw ang magbubuhat. Palakpakan tayo man na po, Diyos. Baka until now, ikaw pa yung pagbagkatan ako, natangan ako, nabaybayag ka pagpapagkatan ko na kanya. Kami yun, natangan. Ngayon, may binubuhat tayo, may binubuhat. Ang tagal mo na, tagal na kitang binubuhat. Sabi mo sa katabi mo ulit, huwag ka nang magpabuhat. Tagabuhat ka na din. Palakpakan tayo man na, Diyos. Tama? Ang goal natin next month, punuin natin to. Sinong naniniwala na mapupuno to? Sinong naniniwala na mapupuno to? Rababashende. So lahat na 4 na to, the Holy Spirit, can you play music? The 4 na to ay gagawin natin kung meron ka dito. The Lord will touch people, magagamit ka. Ulit natin tapikin. Magbuhat ka. Tayo po'y tumayo lahat at